Umalma na si Sito Pilagan Mayor J. Lagi Diaz sa mga aligasyon na umano'y binabato ng head teacher na si Miss Joby Alicay sa kanyang mga social media posts laban sa mga opisyal ng lungsod. Sa isang talumpati, sinabi ni Mayor Diaz na para sa interes ng hustisya at pagbawalang bahala sa due process, nakahanda siyang harapin ng mga akusasyon anumang oras. Ang nais umano niya ay alisin ang hinihila siya sa putik ng walang batayan. In the interest of justice and in deference to due process, I am fully prepared to confront these accusations in the proper forum anytime. Sa korte po tayo mag-usap-usap. I won't stoop down na hihilain niyo ako dyan sa putik without any organic basis. Kaling sabi nito yung hinamon niya si Alicay na sa korte na sila mag-usap-usap dahil yun ang proper venue. Ang mga akusasyon umano ng walang batayan ay hindi maaaring magpahayag ng mga liability statement na nagkukubli sa kalayaan ng pananalita. Ayon kay Mayor Diaz, tungkulin nila na protektahan ang mga constituent. I challenge Ms. Alicay to present under oath and subject to the scrutiny of the law. Doon tayo sa korte mag-usap-usap because that is really the proper venue and proper avenue, proper forum. What she claims to possess. Mere accusations and public theatrics will not suffice. Unfounded accusations carry consequences. You should have to face the consequences. You should substantiate your claim in the proper forum. And those who make them must be prepared to substantiate them. You cannot make a libelous statements and hide under the pretense of freedom of speech. In every freedom, there is always a corresponding responsibility. Until such time that competent, credible, and admissible evidence is presented. Her statements remains exactly what they are, unproven accusations that do not diminish my integrity, nor will they deter me from fulfilling my sworn duty to serve with honor, accountability, and unwavering commitment to the truth. Binanggit pa rito ang ginawang paninira ni Alicay kay Consial Bello matapos na mag-share ito ng pahayag na pinag-iingat ang publiko hinggil sa investment scheme ng FCIG. Kinwestiyon din ni Alicay kung bakit pinakikialaman ng LGU ang FCIG at siniraan at hinamon din ng guro na nagsisilbing spokesperson na si Alicay ang mga miyembro ng konseho. Ikinuwento rin ng alkalde na noong December pa pala ay nagsasagawa na ng investigasyon ang Security and Exchange Commission Ilagan Branch at nung makakuha ng sapat na ebidensya ay inireport na ito sa SEC Central Office na nagresulta sa paglalabas ng advisory at pag-i-issue ng cease and desist order. Ang SEC kumunawang may mandato subalit isinisisi sa lokal na pamahalaan lalo na sa mga nag-initiate ng investigasyon in aid of legislation. Actually, December last year pa po pala, nagsasagawa ng SEC Ilagan Branch ng investigation. And when they have gathered sufficient evidence, na i-report nila ito sa SEC head sa Manila office, which issued the advisory and the resulting cease and desist order. SEC po ang nag-issue as part of their mandate, pero isinisisi nila sa atin dito sa local government unit. Lalong-lalo sa mga konsehal na nag-initiate po ng investigation in aid for legislation. Maging ang pagkawala umano ng platform ay binibintang sa LGU subalit ang katotohanan, lumalabas sa investigasyon na FCIG mismo ang nag-take down at hindi na makakapag-withdraw ang mga nag-invest dahil nakurap na ang apps. Paglilinaw pa nito na ang warning na ginawa ay para sa general public at wala silang nakikitang dahilan kung bakit nasa attack mode si Miss Alicay dahil siya ang spokesperson ng FCIG at recruiter na siya rin ang nag-reveal. Pati pagkawala ng platform, binibintang nila sa LGU. But in reality, lumalabas sa investigasyon na fictitious platform na ito at ang FCIG ang mismong nag-take down kaya hindi na makakapag-withdraw ang mga nagsipag-invest po rito. Na-corrupt na po yung kanilang apps. The warning regarding the SEC advisory is for the general public. Kinyayo
barangay captains, adan sapit naka-invest kinyayod ta. And we don't see any reason kung bakit nasa attack mode itong si Miss Jovi Alikaykay tungkol dito. Siya ang talagang spokesperson. Inaaway niya lahat ang kumokontra po rito. Yun pala, only to find out ng SEC na aktibo siyang recruiter ng FCIG at napakarami na niyang na-recruit. Sa mga posting uno ay inaaway basta't kumukontra sa FCIG, pati na ang media, para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa totoong issue ng investment scam. Wala rin naman yung dahilan ng SP para i-single out si Alikaykay. Siya umano ang lumantad para idepensa ang FCIG at umamin na apektado sila dahil hindi nakakapag-recruit. Samantalay, aminado naman ang alkalde na sa kasalukuyan ay wala pa sa kanya ang record at nasa sanggunian, pero umaasa siya na ngayong araw na ito ng Martes ay po-forward na ng SP ang kanilang report at doon ibabatay ang kanilang magiging aksyon. Idiniin pa ni Mayor Diaz na maraming mga taong naghahanap ng justisya na maibalik ang pera dahil lang iba umano ay nagbenta ng tricycle, ng baboy, at ang iba naman ay nangutang dahil sa sinabi na kung scam, ibabalik ang pera. Naghihintay ang mga tao pero hindi na nila mababawi dahil nakurap na ang sistem. Sa huli, iginiit ng alkalde na kailangan protektahan ng mga mamamayan laban sa ilegal na gawain kahit ang kapalit ay ang paghamak sa kanilang dignidad at hindi magpapaapekto dahil wala namang katotohanan ang mga paratang. Tiniyak din ito na gagawin nila ang dapat gawin para siguraduhin na papanagot ang dapat managot. Ang kanilang tungkulin naman ay mapagsilbihan ng kanilang mga constituents, lalo pa at marami ring mga tauhan ng city government ang naging biktima ng investment scam na ito. We have to do what we are really compelled to do. We will make sure na harapin at pananagutan niya ang mga ginawa niyang panloloko sa mga tao. Our primordial task now is to help our constituents who fell victim to this scheme. Yung mga taong hindi na nila maibabalik ang kanilang pera at pinaghirapan nilang ipunin para sana sa kanilang pamilya. Dito sa LGU, may mga ilang-ilan yatang na biktima. Yan kasi hindi kayo nagkukonsulta. Marami ba? Marami na loko, mga teachers Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.